Good morning, everyone. My name is Jessa M. Sevilla, and I am from Italy 2B. So this is my video journal po, 8.112. And the purpose of this video po is to see what I have to understand and learn from our different topics po. So in this unit po, we cover different topics po about human movement. So we start, I think foundations po. After po natin is discuss din po yung mga branches or yung mga subtopics po. So, yung foundation po and yung mga subtopics are very important po siya because it explains po how a person learned and improved po sa mga movements na ginagawa. And very important po siya because they are connected po to each other. So based po sa studies po, all of us po have a motor control and learning. So it talks po about how we made movement and how we improve our movement po. Ito naman po yung stages or yung na-experience or nakikita natin mismo sa sarili natin or sa iba. So, kapag magaling na yung isang tao, bihira siya magkamali. So, autonomous na siya. Kapag nakikita natin na medyo unti na lang yung pagkakamali, associate siya. Pero kapag bago pa lang siya tinuturuan, that is cognitive skills. Next naman po is yung learning po natin about movements. Pwede po siyang maging short term or long term. Short term po, ito po yung mostly sa mga beginners po, yung iniisip pa rin nila yung mga gagawin, mga ganun. Then long term naman po, process po siya ng matagal po na practice. Nagiging long term po kasi siya, na-store siya. So kahit magtagal na panahon niya nang hindi ulit yung ginagawa, may kakayahan pa rin siyang gawin yung bagay na yun. So ito naman po yung next topic. So ito naman po yung usually distractions po na nagagawa natin kapag nagpa-practice tayo. So pwede siyang maging distraction sa sarili natin, pwede rin sa environment natin. So, next up po, ito naman po yung nag-encourage sa atin to learn po or to learn, practice, ganun. So, pwede pong sa movement, pwede po yung kung ano yung bagay po na nagpapasaya sa atin or nagsasatisfy sa atin. So, pwede naman po yung recognitions, punishment, or even po yung praise po ng isang tao. So, next po, ito naman po yung next topic or yung pinaka-last topic po. So, ito naman po, it talks about po kung paano nagiging iba-iba yung process ng learning natin sa movement. So, pwede po dahil sa age, pwede po sa gender, and pwede din po sa abilities ng isang tao. So, ano nga po ba yung pinaka-impactful for me? So, for me po, yung motor control and learning, yun po yung pinakauna kasi dito po, it explain po kasi kung paano nga tayo nakakagawa ng movements and paano tayo nag-i-improve. So, next ko po is yung stages of learning motor skills. So, dito naman po, na in-explain ito kung paano nga po tayo nag-i-enhance or nag-i-improve. So, ito naman po yung pinaka-last ko. Ito po, kasi it explain po kung paano po mabilis or mabagal na natututo yung bata about movements po. At first po, malayo po talaga yung pag-understanding ko about the topic. Nung una, akala ko po, may mga tao na natural born na magagaling na agad sa skills. Kasi akala ko sa lahi. But then, I realized na hindi po pala. Lahat po dumadaan sa stages po talaga. So, So, in this topic po, I develop analyzation po. I analyze po kung ano na po yung mga tawag sa mga movements na ginagawa natin. I observe na din po yung mga I apply na rin observation kasi na-observe ko, nagagawa ko na po yun, and especially sa sarili ko po. And critical thinking to solve problems po. And I overcome po, because of this topic, I overcome po yung fear ko po to learn. So, mas naging motivated na po talaga ako na matuto from now on. So, in my future career po, syempre, I will use inclusivity po para lahat maka-access po. And by knowing po their differences, I can make strategy po to improve my lessons po para maging bilong nga sila. And sa campus po, willing po akong lumapit at magpa-help po, magpatupad ng mga programs para po ma-support ko po yung development po ng kanilang skills and learning. So, for example po, sa akin naman po, for example po, is meron po akong student na nahihirapan. I can give po time po. Parang I am willing to give time po daw sila mag-reach out sa akin para po mag-guide ko po sila anytime. And sa students ko po na mga magagaling and marurunong, pwede din po ako magpa-help sa kanila to guide their classmate po without feeling po na binubuli sila. Basta walang bully na mangyayari. Yun lang po. Thank you.